Hello po, magandang gabi po, kapayapaan po ang sumasa inyo sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Ang ating pong paksa, ang ating pong topic, ang namamagitan po sa Ama ay hindi po laman, Diyos po yung namamagitan sa Ama. Hindi po tao yung namamagitan sa Diyos na Ama. Ayun po ang ating topic, ang ating pong paksa. Kasi po sa langit, hindi po makakarating po yung may laman at dugo. Kaya yung namamagitan po sa Ama, Espiritu po yun, Diyos po yun. Dahil ang salita po ng Diyos, Espiritu po yung mga salita ng Diyos eh. Hindi po pwedeng mamagitan sa Ama ang tao kasi magkalaban po ang laman saka Espiritu. Kailangan Espiritu muna siya bago siya mamagitan sa Ama. Kaya ang namamagitan po sa Ama, Espiritu at Diyos. At saka pagbabalik niya, nasa kalagayang kaluluwa siya sa Espiritu. Ang Espiritu po kasi pareho lang po yung Espiritu at saka kaluluwa, magkapareho po yun. Ang namamagitan po sa Ama, yung Espiritu, yung pagkataong loob po yun. Ang pagkataong loob po kasi ano po yun eh, Espiritu, kaluluwa. Ganun po yun. God bless po, ito babasahin ko po sa inyo. Ang Diyos po kasi Espiritu eh, ang namamagitan sa Ama, Diyos po yun. Sabi ng banal na kasulatan. Namamagitan yung Espiritong walang hanggan. Ito po. Kasi po ang salita ng Diyos, Espiritu. Ito, basahin ko po sa inyo sa 1:16. Espiritu yung salita ng Panginoong Yesus eh. Ginagawa naman nila yung namamagitan, tao raw, laman. Hindi po. Hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos yung may laman at dugo. Kaya namamagitan po sa Ama, yung anak na Diyos. Ito po sa 1:6, ang kabanatay 6:2 hanggang 63. Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroonan niya ng una? Ang Espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinilita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. O Espiritu po yung sinasalita ng Panginoong Yesus sa mga apostol. Kaya sinulat nila yung namamagitan tao, pero hindi po taong ano yun, may laman at buto. Pagkataong loob na po yung namamagitan, Diyos na po yung namamagitan, yung walang hanggang Espiritu. Kasi po yung salita ng Diyos, Espiritu yan eh. At saka ang Panginoong Yesus, galing po yung sa langit. Kaya nga nagkatawan tao siya eh. Galing po siya sa langit. Ito po sabi ng banal na kasulatan sa 1:3, ang kabanatay 12:13. Kung sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na naukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na naukol sa langit? At walang umakyat sa langit kundi anang galing sa langit. Sa makatwid bagay, ang anak ng tao na nasa langit. Galing po sa langit yung Panginoong Yesus nagkatawan tao lang po yun. Pero nung pumanig siya, wala na po siyang dugo nun. Hindi po pwede kasing makarating yung laman at dugo sa langit eh. Kaya namamagitan po sa Ama, Diyos po yun, pagkataong loob po yun. Hindi po yung literal na tao po yun. Kaluluwa na po yun. Ang kaluluwa po, magkapareho po yung kaluluwa at saka espiritu. Ayun po, namamagitan po sa Ama, Diyos po yung namamagitan, sabi po ng banal na kasulatan. Kasi po yung binubuhay ng lamat at dugo, hindi po pwedeng makarating sa langit yun. Ito, basahin ko po sa inyo dito sa Unang Korinto 15:50. Ito po, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos po kasi yung binubuhay ng laman at dugo sabi rito sa banal na kasulatan
kailangan baguhin muna yun. Kayong namamagitan, Diyos po yun, yung walang hanggang espiritu, sabi ng banal na kasulatan. Ang namamagitan, sabi ng banal na kasulatan ay Diyos, sabi sa banal na kasulatan. Kasi hindi po nila yan binabasa eh. Kumukuha na lang yung mga bulang propeta ng mga verse, talata na gusto nilang ituro eh. Ito po, yung hindi po magmamana ng karya ng Diyos yun eh. Binubuhay ng laman at dugo, hindi po pwede makarating po sa langit. Kasi binago na po yun ng Panginoong Yesus yung kanyang anyo. Ito po sa may unang Korinto 15:50. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito, isinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay nangatutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. O, binago na po yung namamagitan doon sa taas. Hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos yung binubuhay ng laman at dugo. Kaya yung mali po yung aral nila, yung namamagitan pa rin doon sa langit tao. Pagkataong loob po yun. Ang pagkataong loob po kasi kaluluwa po yun espiritu. O, basahin ko po ulit sa inyo sa may 15:50 ng unang Korinto. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. O, kita nyo nga, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos yung merong laman at dugo Sabi sa banal na kasulatan Kaya yung namamagitan po rin sa Ama, sa Diyos, Espiritu po yun, Diyos po yun, sabi po ng banal na kasulatan. Hindi po tao yun. Sabi nga, galing siya sa langit, nagkatawan tao, di ba po sa 1:14. Tapos sa Roma 8:3, nag-anyong laman siya. Hindi po siya tao. Nagkatawan tao lang po ang Panginoong Yesus. Nag-anyong laman. Ito, basahin ko po sa inyo sa 1. Siya ay nagkatawan tao, tapos nag-anyong laman dito sa, basahin ko po rito sa inyo sa 1:14 ng 1. Sa 1:14, kabanatay 14. 1 kabanatay 14. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. Nakita namin ang kanyang kalwalatian. Kalwalatian gaya ng sa bugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. O, nagkatawang tao lang po siya sabi sa banal na kasulatan. Dito po sa Roma, sabi rito, nag-anyong laman naman po. Kung namamagitan po sa Ama, kaluluwa na po yun, bago na po yung kanyang laman yung hindi na po yun, pagkataong loob po yung namamagitan, espiritu po yun. Ang salita po ng Diyos is espiritu. Huwag niyo pong, sabi nga ng Panginoong Isus ang sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. O hindi po yung namamagitan po sa Ama, hindi po yung may laman at dugo, espiritu na po yun, kaluluwa na po yun. Ito po sa may nag-anyong laman siya, sabi rito po sa Roma 3. 8:3 ng kabanatay Kapitulo 8, ang kabanatay 3 ng Roma. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak, na nag-anyong lamang sa larin. Dahil sa kasalanan, hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. O, nag-anyong laman dito, sabi o basahin ko po sa inyong muli. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak, na nag-anyong lamang sa larin. O, nag-anyong laman lang po ang Panginoong Yesus Kaya siya sinulat na tao, pero hindi po tao yun. Pagkataong loob po yun, sabi po sa banal na kasulatan. Hindi po taong laman. Ito, basahin ko sa inyo. Sa katunayan, yung pagkataong loob yun, ay hindi po yung may laman at dugo ang namamagitan. Espiritu po yun, sabi sa Pedro.
Ang pagkataong loob po kasi, Espiritu po yun, kaluluwa. Yun po yung namamagitan sa Ama dahil hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos ang binubuhay ng laman at dugo. Pero sabi ng banal na kasulatan, yun daw ay Diyos. Yung namamagitan, Espiritu, sabi po ng banal na kasulatan. Maya babasahin ko po sa inyo yung namamagitan Diyos at saka Espiritu po yung namamagitan. Ito po, basahin ko po muna yung sa Pedro sa inyo. Kasi ano yun kasi po yung pagkataong loob po yun Ito po sa ang namamagitan po yun. Sinulat po yun, tao, pero Espiritu yun. Pagkataong loob po ibig sabihin nun. Sa may Timoteo. Ito po, basahin ko po sa inyo dito sa unang Pedro 3:3 hanggang 4. Kabanatay 3 hanggang 4. Na huwag sa labas ng kanilang paggayak na gaya ng pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng mga hiyas na ginto o pagbibihis ng maringal na damit, kundi ang pagkataong natatago sa puso na may